Sa ikalawang araw pagkatapos ng kasal, hindi ko nailagay ang hapunan para sa hipag ko na abala sa panonood ng teleserye at bigla na lamang akong sinampal ng aking asawa. Kaagad kong ibinuhos ang mainit na sinigang sa kanyang ulo at sa malamig na tono ay sinabi ko, kung may mga ngahas pang humawak sa akin ngayong gabi, gagawin ko itong lugar na eksena ng krimen. Wala pa akong 2 araw bilang manugang sa tahong ito, ngunit naunawaan ko na ang lahat. May mga kasal na hindi na kailangang maghintay na ilang taon para ipakita ang tunay nitong mukha. Sapat na ang isang hapunan, isang tingin, isang tila walang kahalagahang salita para maalis ang manipis na patong ng matamis na pangako na naging pakitang tao lamang pala. Nang gabing iyon, sa 2 palapag na bahay sa isang tahimik na kalye sa Quezon City, nangingibabaw pa rin ang kapaligiran ng kasal. Sa sala, hindi pa naalis ang mga streamer na may nakasulat na maligayang bago, mahal kita. Ang mabulaklak ng kasal sa sulok ay nagsisimula ng malanta ngunit nagbibigay pa rin ng bahagyang halimuyak. Nakatayo ako sa kusina, hawak ang palayok ng sinigang na kakataas ko lamang mula sa kalan. Lumabas ang pawis sa aking halos nakaayos na ang mesa, kailangan ko na lamang ilagay ang maplato at kutsara. Sa hapagkainan, ang aking asawang si Dante ay nakaupo sa ulong ng mesa. Sa kanyang kanan ay ang aking biyanang si Aling Chora at sa kaliwa naman ay ang kanyang kapatid na si Marichel. Si Marichel ay nakaupo habang nakatiklop ang mapaa sa upuan. Ang kanyang mamata ay nakakaakit sa kanyang telepono. May isang earphone sa tainga. Sa screen ng kanyang telepono, may lumalabas na entertainment show. Ang malakas na tawang marig mula sa speaker ay pumutol sa katahimikan ng pampamilyang hapunan na kakainis at nakakaabala. Nang gilagay ko ang palayok sa mesa, may malamig at matalas na tinig na narinig ko mula kay Dante. Alicia, bulag ka ba? Natigilan ako at lumingon sa kanya. Madilim ang mukha ni Dante, naktagpo ang makilay niya sa gitna parang nakagawa ako ng isang kahindik-hindik na bagay. Naktanong ako habang sinisikap na manatiling kalmado, ano ang sinabi mo mahal? Itinuro ni Dante si Marichel. Hindi mo nakikita na nakaupo si Marichel, hindi mo maaring ihanda ang kanyang pagkain. Sinundan ko ang kanyang tingin. Si Marichel ay nakaupo halos katabi ng kalan na may nakahandang mapakain. Kakailanganin lamang niyang bahagyang yumukot para kunin ang pagkain para sa sarili niya. Ngunit nanatiling walang pakialam si Marichel. Ang kanyang mga daliri ay nagageser sa screen, parang lahat ng nangyayari sa bahay ay hindi niya pakialam. Dahan-dahan ko ring sinabi, ang palayok ay katabi mismo ni Marichel. Iniisip ko na kaya niyang magserve na sarili niya. Malakas na binayo ni Dante ang mesang kanyang palat. Ang tuyo at malakas na ingay ay nagpigil sa hangin sa hapagkainan. Iniisip mo, ikinasal ka lang sa bahay na ito ilang araw, nagsisimula ka na agad na makipagtalo sa akin gamit ang iniisip ko. Tumingin ako sa kanya at may isang bagay sa loob ko na dahan-dahang kumukulo. Isang araw pa lamang ang nakakaraan, ang lalaking ito ay humawak ng aking kamay sa harapan ng lahat ng bisita at kamag-anak. Nangako na igagalang ako, mamahalin at itatayo ang isang marangal na pamilya kasama ko. Ngunit ngayon, dahil sa isang plato lamang, ang kanyang tono ay nagbago na parang maestranyo na kami. Dahan-dahang nakialam si Aling Cora. Ang kanyang tinig, tulad ng dati, ay malambot. Naku-naku, kakakasal pa lamang ninyo. Hindi pa nasanay ang batang babae sa aming manggawi. Alicia, iho, make seo ka sinigang sa kapatid. Ganon ang gawi namin dito. Ang manugang ang nag-aalaga sa hipag. Tama iyon. Malambot ang kanyang pagsasalita, ngunit hindi malambot ang kanyang tingin. Ito ang tingin ng isang taong sanay sa pagutos ng may gayong kalambutin na mahirap tumanggi. Kinagat ko ang aking labi at lumapit sa kalan, kumuhang plato at una kong inagahan si Aling Cora. Tinanggap niya ang plato, tumango at bahagyang ngumiti. Oh, ganyan ang may bahay na kailangan ko. Pagkatapos ay naglagay ako para kay Dante at inilagay sa harap niya. Medyo lumambot ang ekspresyon ng kanyang mukha, parang nanalo siya sa isang maliit ngunit napakasayang laro ng chess.
Nang ilagay ko ang plato sa harap ni Marichel, tumingin siya rito at nagkunot no, napakalit. Ate, gutom na gutom ako. Tumingin ako sa kanya. Sinabi niya ito ng natural na parang ipinanganak na ako para pagsilbihan ang kanilang buong pamilya. Bumalik ako at nagdagdag ng kalahating sandok pa. Sa wakas ay mapagmalaking ngumiti si Marichel. Salamat manugang. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi lumayo sa telepono. Umupo ako sa aking lugar. Ang plato ng pagkain sa harap ko ay mainit-init pa ngunit may bumukol sa lalamunan ko. Nagsimulang kumain ang lahat. Kumuha si Dante ng pirasong adobo. Nginata at nagbigay ng hatol. Sa susunod, huwag masyadong maalat ang ulam. Ang aking pamilya ay hindi mahilig sa maalat na pagkain. Tahimik akong sumagot. Sige. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita muli si Aling Cora. Alicia, ilang araw ang bakasyon mo para sa kasal? Sumagot ako, 10 araw kasama ang 2 day off, 12 lahat, tumango siya. Mabuti. Sa loob ng 12 araw na iyon, masanay ka sa bahay, matuto kung paano pangasiwaan ang tahanan, malapit na magtrabaho si Dante, hindi na rin ako bata, at si Maricel ay nag-aaral pa sa kolehiyo. Ang lahat ng gawaing bahay, tila mahuhulog sa iyong mga balikat, itinuan ko ang aking ulo. Ngunit pagkatapos ang bakasyon, kailangan kong bumalik sa trabaho, may proyekto akong malapit ng isumite, hindi ko kayang matagal nawala. Ang kutsara sa kamay ni Dante ay biglang huminto. Itinuan niya ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Bumalik sa trabaho, medyo nagulat ako. Napag-usapan naman natin ito bago makasal. Ngumisi si Dante. Bago makasal, ngayon ay asawa ko ka na. Dapat nang magiba ang lahat. Malinaw kong narinig ang aking puso na lumaktaong tibok. Ano ang ibig mong sabihin? Sandal siya sa upuan. Ang kanyang tinig ay walang pakialam na nakakatakot. Ibig kong sabihin na magbigay kang resignation sa iyong trabaho. Mag-transfer ka sa mas mahinahon na posisyon o umalis ka na ng tuluyan, manatili sa bahay at alagaan ang pamilya. Matanda na ang aking ina, abala si Maricel sa pag-aaral. Ako mismo ay may stressful na trabaho. Kailangan ng babaeng alam kung paano pangalagaan ang tahanan. Nagtataka akong tumingin sa kanya, nag-iisip na maling narinigo, sinasabi mo sa akin na mag-resign. Mahinahong sumagot si Dante. Inilagay ko ang aking kubyertos, nagelo ang aking makamay. Ito ay trabaho na iniukol kong 5 taon ng buhay. Malapit na akong ma-promote bilang team leader. Bakit mo biglang pinapalabas na mag-resign ako? Hindi pa sumasagot si Dante, pumasok na si Marichel, hawak pa rin ang telepono, tingin ko ay tama si kuya. Ate naman, ang babae kapag nagpakasal, dapat manatili sa bahay, hindi dapat nang absente sa trabaho buong araw. Sino ang magluluto? Sino ang mag-alaga sa asawa? Sino ang magsisilang at mag-alaga ng anak balang araw? Lumingon ako sa kanya. Ang kanyang mukha ay bata, matingkad ang labi, makulay ang kuko, ngunit ang masalita niya ay may bakas ng matandang nakakasupil na paniniwala. Dahan-dahang idinagdak ni Aling Cora. Huwag mong isipin na old-fashioned ako, anak, ngunit ang kaligayahan ng babae ay nasa matibay na pamilya at mainit na tahanan. Kahit gaano kagaling ang iyong karera, kung hindi ka marunong lumikhang ginhawa sa bahay, walang kaligayahan, naramdaman ko ang panginginig sa mga sulok ng aking labi. Nagsikap akong magsalita ng mahinahon. Hindi ko kailanman inakala na makasalungat ang trabaho at pamilya. Makakahanap akong balanse. Malamig na tumawa si Dante. Paano mo mahahanap iyon? Yakap ka ng yakap ng laptop buong araw, umalis ng maaga, bumalik ng huli. Alicia, sasabihin ko ng diretso, hindi kailangan ng bahay na ito ng asawa na laging nawawala. Kailangan kong ng babaeng alam kung paano alagaan ang asawa, alagaan ang ina, at alamin ang kanyang tungkulin. Ang dalawang salitang madungkulin ay bumaksak sa mesa tulad ng mabigat na bato. Tumingin ako sa lalaki sa harap ko. Ito ang mukha na pinagkatiwalaan ko, ang mukha na inakala kong magiging sandigan ko habang buhay.
Ngunit pagkalipas ng isang araw lamang mula sa kasal, ang maskara ng kabaitan ay bumiyak, inilantad ang isang estranyo, malamig, makapangyarihan at despotikong tao. Malalim akong huminga at narinig ang aking tahimik ngunit malinaw na tinig, at kung hindi ako pumayag, tumahimik ang mesa. Tumingin si Dante sa akin, nagsimulang lumabam ang kanyang tingin. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang hapunang ito ay hindi na magiging simpleng hapunan. Naging mabigat ang kapaligiran sa mesa. Tumingin ako kay Dante at siya ay sa akin na parang nagawa ko ang isang hindi mapapatawad na bagay. Isang minuto pa lamang ang nakakaraan, sinisikap ko pa rin na maniwala na ito ay ang unang away lamang pagkatapos ng kasal, na kung ipaliwanag ko ng maayos, maintindihan niya. Ngunit ang kanyang tingin ay nagpakita sa akin na hindi kailanman tungkol sa pag-unawa ang usapin, tungkol ito sa pagnanais niyang sumunod ako, nang walang kondisyon. Sumandal si Dante sa dulong mesa, malamig ang kanyang tinig. Hindi pumayag. Kailangang pumayag. Sinabi ko na, sa bahay na ito ay hindi titiis ng manugang na mula umaga hanggang gabi ay nawawala sa kung saan, nakalimot sa asawa at pamilya. Lalo ko pang hinawakan ang tinidor sa aking kamay. Wala akong kinalimutan. Gusto ko lamang na ipagpatuloy ang trabaho. Bago magkasal, ikaw mismo ang nagsabing iginagalang mo iyon. Ngumisi si Dante. Talagang naniwala ka sa mga salitang bago kasal, noon ay iba. Ngayon ay iba na. Ang mga salitang ito ay parang hindi nakikitang sampal na direkta sa aking mukha. Malinaw kong narinig ang pagtibok na aking puso sa dibdib, sabay na may sakit at galit. Nalaman ko na ang lahat ng bukit na dinala niya sa akin sa trabaho, lahat ng pagkakataong nahintay siya sa ilalim ng ulan pagkatapos ng overtime, lahat ng pangako na pagkatapos ng kasal ay magagawa ko pang sundin ang aking passion, lahat iyon ay paraan lamang pala upang maakit ako sa kasal na ito. Dahan-dahang nakialam si Aling Cora. Ang kanyang tinig, tulad ng dati, ay malambot ngunit ang bawat salita ay matalas na tulad ng talim. Alicia, huwag matigas. Ang mga babae ay hindi nakikipagtalo sa posisyon o titulo, kundi sa kung sino ang mas magandang asawa at mas matibay na pamilya. Bata ka pa. Mag-resign ka muna ng ilang taon, manganak ka. Ayusin ang tahanan. Pagkatapos ay isipin kung ano pa ang gagawin. Hindi pa huli ang lahat. Lumingon ako sa kanya. Nanay, madali ninyong sabihin, ngunit ang trabaho ay mawawala sa akin at ang kinabukasan ko ay nasa peligro rin. Lumabam ang mukha ni Chora. Ganyan ang pakikipag-usap mo sa biyenan mo, malalim akong huminga. Hindi ko nais makipagtalo sa kanya, lalo nang hindi nais gawing battleground ang hapunan, ngunit ang bawat salita nila ay parang naktutulak sa akin hakbang-hakbang patungo sa dulong bangin. Kunot no, ngumisi si Marichel. Bakit kayo nangangamba, ate? Maraming pera ang aming pamilya, hindi na kayo kailangang magpagsikap. Kung ako ang nasa lugar ninyo, matutuwa pa nga ako. Lumingon ako at tumingin sa kanya ng direkta sa mata. Ikaw iyon, hindi ako. Agad na naknipis ang mata ni Marichel. Kuya, narinig mo bang sinabi niya iyon? Tumayo si Dante. Ang upuan ay napalayo at malakas na tumama sa sahig. Nilikha niya ang mesa at tumigil ng direkta sa harap ko. Ang kanyang mataas na anino ay lumukop sa akin, nagdudulot ng paninikip. Sinabi niya ng nakangipin. Sasabihin ko sa huling pagkataon, pagkatapos neg-abakasyon, pumunta ka sa iyong opisina at magsumite neg-resignation. Naisip ko na ang lahat. Manatili ka sa bahay, magluto, alagaan ang nanay, bantayan si Marichel. Pagkatapos nito, pag-usapan natin ang usapin ng maanak. Iyon ang iyong trabaho. Itinuan ko ang aking ulo at tumingin sa kanya ng direkta sa mata. At ang aking buhay, kunot no si Dante, ano ang sinabi mo? Mas malinaw kong inulit. Tinatanong ko, paano naman ang aking buhay? Nag-aral ako, nagtrabaho. Ilang taon ang aking pagsisikap para saan? Para pagkatapos ng kasal ay maging alipin sa sariling bahay? Nakbago ang mukha ni Dante. Nakita ko kung paano pumiga ang kanyang panga.
kung paano uminok ang kanyang mga kamao. Nakmadali si Aling Cora na makialam. Tahan na, tahan, mga anak, kalmahin ang sarili. Alicia, huwag magsalita ng ganyan. Dito sa bahay, ang manugang na bagong dating ay natututo munang pangasiwaan ang tahanan. Tama iyon, ngumisi ako. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok ako sa bahay na ito, wala na akong pagnanais na panatilihin ang maskara ng kagalang-galang. Ang matuto sa gawaing bahay ay isang bagay, ngunit ang napilitan na isuko ang trabaho at pahintulutan ang iba na magdesisyon para sa sarili mong kinabukasan ay isa pang bagay. Yumukot si Dante sa akin. Ang kanyang tinig ay punong galit, huwag kang mabastos. Kung hindi mo naiintindihan ng maayos, huwag mo akong sisihin kung magiging masama ito. Tumayo ako. Ang distansya sa pagitan namin ay hindi na hihigit sa isang palad. Nagiging mabilis ang aking puso, ngunit ang isipan ay pukpok na malinaw. Hindi ko kailangan ang maayos o masama. Kailangan ko na maunawaan mo ang isang bagay. Hindi ako isang taong maring basta-basta planuhin ang buhay ayon sa gusto mo. Pinalo ni Marichel ang mesa. Anong kabastusan ng manugang? Ikalawang araw pa lamang pagkatapos ng kasal, nakikipagtalo na sa asawa at biyenan, malas naman namin sa iyo. Lumingon ako sa kanya. Malas o hindi, malalaman din natin. Nang masabi ko ito, itinuro ni Dante ang palayok sinigang sa mesa. Sige, matalino ka naman. Ano, pumunta ka ngayon at magsandok ng sinigang para kay Marichel, tapos para sa lahat. Gusto kong makita kung gaano katagal ka pang magiging matigas. Sinundan ko ang kanyang kamay. Mainit pa ang sinigang. Hindi namin nasarapan ang hapunan, ngunit sa aking mamata ay nagbago na ang lahat. Hindi na ito simpleng hapagkainan. Ito ang lugar na sinisikap nilang sirain ang aking kalooban sa pamamagitan ng maliliit na gawaing bahay, sa pamamagitan ng gasalita, sa pamamagitan ng tinatawag nilang nga adat ng pamilya. Dahan-dahang nagsalita ako, binibigyang diin ang bawat salita. Si Maricel ay may manggakamay, si Nanay ay may manggakamay, ikaw rin ay may manggakamay, walang may kapansanan dito, natigilan ang buong silid. Namula ang mukha ni Dante. Alam ko na ang bagay na nagpasigasig sa kanyang pagmamataas, na hanggang sa sandaling iyon ay pinasigla ngang suportang kanyang ina at kapatid. Nagbukas ang bibig ni Aling Cora upang sabihin ang isang bagay ngunit hindi na siya nagawa. Tumadyo si Maricela titinuro sa akin ang daliri. Bantayan mo ang iyong dila. Hindi na siya ang aking tinitiknan. Ang tinitiknan ko ay si Dante lamang. At sa sandaling iyon ay malinaw kong nakita sa kanyang mata, hindi na ito lamang iritasyon, kundi galit ng isang taong sanay na kontrolin ang lahat at sa unang pagkakataon ay nakatakpo ang pagtutol. Naunawaan ko na ang usapin ay hindi lalimitahan sa mga salita. Nang sandaling iyon ay natanto ko na mula sa hapunang ito ang aking kasal ay opisyal na nahulog sa kaibuturan kung saan walang kaligtasan. Matiisin akong tiningnan ni Dante. Ang kanyang tingin ay parang nagnanais na tusukin ako. Hindi ko kailanman nakita ang katulad niyang pagka-agresibo. Ang lambing pagmamalasakit, kakayahang sabihin ang tamang bagay na minsan ay pinaniwalaan ko, lahat iyon ay nawala ng walang bakas, nag-iwan sa harap kong isang lalaking gustong manalo sa anumang paraan. Pinisil niya ang ngipin niya. Alicia, ulitin mo. Nakatayo akong walang galaw, malinaw kong narinig ang pagtibok ng aking puso, ngunit ang tinig ay kahangahangang kalmado. Sinabi ko na ang walang may kapansanan dito sa bahay. Kung sino ang gustong kumain, sila na mismo ang magsandok. Pinalo ni Aling Cora ang mesa, tumaas ang kanyang tinig. Ano ang inaakala mong ginagawa mo? Bagong dating pa lamang bilang manugang, ganyan na ang kilos mo. Si Marichel ay nakatayo, ang kanyang mukha ay nagsusunugan. Dante, siya ay hinahamak ang buong pamilya natin, at ikaw ay tatayo at manunuot lamang ba doon? Lumingon ako kay Marichel. Mula sa simula ngang hapunan ay ni minsan siyang hindi nakakuhang sandok, ni minsan siyang nagbuhos ng tubig para sa sarili niya, ngunit nagsasalita siya na parang malalim ang naramdamang insulto. Ngumisi ako. Nagsasabi lamang ako nga katotohanan.
Ang buong pamilya ay nagdesisyon na gawing pagsubok ang simpleng pagbuhos ng sinigang upang pilitin akong sumuko. Tama, humakbang palapit si Dante. Ang distansya sa aming dalawa ay naging napakaliit na nakikita ko kung paano namaga ang ugat sa kanyang lig. Nagsalita siya habang binibigyang diin ang bawat salita. Iniisip mo na pinakamagaling ka rito. Ikalawang araw pa lamang pagkatapos ng kasal, sinisikap mo nang umakyat sa ulo ng asawa. Itinuon ko ang aking ulo. Hindi ako umaakyat sa ulo ng sinuman. Hindi ko lamang balak lumuhod. Sa sandaling nasabi ko iyon, sumabok ang silid. Itinutok ni Marichel ang daliri sa akin. Nanay, nakita mo, walang modo talaga siyang manugang. Namutla si Aling Chora at lumingon kay Dante. Anak, tingnan mo. Sinabi ko naman sa iyo, masyadong matigas ang batang babae na ito. Kung hindi ituturo mula sa simula, kalaunan ay wala nang igagalang sa kanya. Tumingin ako sa kanya at may naglamig sa aking likod. Inakala ko na ang aking biyenan ay isang matahimik at mapagbigay na babae. Naunawaan ko na ngayon na ang kanyang kalambutin ay hindi para ipakita ang pagmamahal kundi para itago ang mas mapanlinlang na paraan ng pagpapahina. Muling lumingon si Dante sa palayok ng sinigang sa mesa at sumiga. Ayos, kung ayaw mong magsandok ng pagkain, magsandok kang sinigang, hindi ako gumala. Itinutok niya ang daliri sa akin. Sinabi ko, magsandok ng sinigang para kay Marichel. Sumagot ako. Kung gusto niyang kumain, siya na mismo ang magsandok. Mataas na tawang si Marichel na nakakasakit sa tainga. Iniisip mo bang isa ka pa ring prinsesa sa bahay na iyong nga magulang? Lumingon ako sa kanya. Hindi, ngunit alam ko nang tiyak na hindi rin ako alipin sa bahay ng asawa ko. Sa sandaling iyon, bigla at walang babala si Dante, nangyari ang lahat ng napakabilis. Nakita ko lamang ang kanyang kamay na kumidlat sa harap ng aking mata. At pagkatapos ay isang matalas at maingay na tunok ang pumutol sa katahimikan ng silid. Nag-apoy ang aking kaliwang pisngi. Natulala ako sa lakas ng bagbog. Tumunog ang aking matainga. Sa loob ng ilang segundo ay lumabam ang aking paningin. Nakatayo akong parang nakabaon sa lupa. Isang kamay ay nakapatong sa dulo ng mesa. Sa aking isipan ay parang nabuhusan akong timba ng malamig na tubig. Hindi ko mapaniwalaan. Ang lalaki na kahapon ay humawak ng aking kamay sa harapan ng dalawang pamilya, ngayon sa isang pampamilyang hapunan, sa harapan ng kanyang ina at kapatid, ay sinampal ako ng walang anumang pag-alangan. Nakatayo pa rin si Dante sa parehong posisyon. Mabibigat ang pahinga ng kanyang dibdib. Sasabihin ko sa huling pagkakataon, magsandok ng sinigang, dahan-dahan ko siyang hinarap. Ang kalahating aking pisngi ay nagniningas. Ang sakit ay napakalakas na naging manhit na ito, ngunit mas masakit ang nasa loob. May isang bagay na tuluyan ng nasira, wala ng pag-alangan, wala ng pagsisisi, wala ng pagnanais na linlangin ang sarili. Ang lalaking ito ay hindi ako mahal. Hindi tinanggap ng bahay na ito. Ang kailangan nila lamang ay isang masunurin na manugang na maglilingkod, magtatahimik at magtitiis. Nagpanggap si Aling Chora na nagulat. Diyos ko, Dante, bakit mo sinasampalan ang asawa mo sa loob ng bahay? Ngunit sinabi niya lamang ito, hindi gumawang kahit isang hakbang upang tulungan ako. Si Marichel naman. Pinaglapat niya ang kanyang mata, tumingin sa akin, pagkatapos sa kapatid, at nangiti ang kanyang mga labi ng may kasiyahan. Tahimik ngunit narinig ko ang sinabi niya, buti nga sa kanya. Inalis ko ang aking kamay mula sa mesa at dahan-dahan na naktayo. Hindi ako umiyak, kakatwa. Sa sandaling iyon ay hindi ako makayak. Siguro, kapag ang isang tao ay nasugatan ng ganun kadahas, hindi na kailangan ng luha. Hinawakan ko ang aking pisngi. 5 mainit na bakas ngang gadaliri ang nakaimprinta sa balat. Nagtanong ako ng napakatahimik. Talagang sinampal mo ba ako? Tumingin si Dante sa akin, walang pagkakasala. Sinampal kita para magising ka. Sa bahay na ito ay kailangan mong malaman kung ang salita ng sino ang may bigat. Tumango ako. O, nagising na ako. Lumiko ako at naglakad patungo sa kusina. Sa aking likod ay maririnig
pa rin ang mapanguyam na tinik ni Maricel. Sanay sumunod mula pa sa simula, hindi ka masaktan, hindi na ako sumagot. Dumaan ako diretso sa kusina at tumigil sa harap ni palayok ni sinigang na mainit pa rin. Ang mainit na singaw ay umaapoy sa aking mamata. Tumingin ako sa kumakaliskis na ibabaw ng sopas at pagkatapos ay sa aking refleksyon sa salaming pintuan ng aparador, ang aking kaliwang piski ay pula na. Sa sandaling iyon ay tumigil akong maging bagong kasal, isa na lamang akong babay na karanasang binunot mula sa isang maling panaginip. Nakatayo ako sa kusina, kapwa mga kamay ay nakapatong sa malamig na countertop. Mula sa hapagkainan ay maririnig ang matuno, magaang na ingayng mapinggan, ingayng upuan, pagngisi ni Maricel. Lahat ng ito ay tumutusok sa aking utak tulad ng maliliit na karayom. Nagniningas ang aking kaliwang pisngi. Ang sakit ay sobrang lakas na masakit pang kumidip. Ngunit ang nakpalamig sa akin ay hindi ang sakit na iyon, kundi ang pagtanggap na nakita ko ang tunay na mukha ng isang buong pamilya. Yumuko ako at nagbuhos ng isang sandok nung sinigang sa plato. Mainit pa ang sabaw, tumataas ang singaw. Tumingin ako sa nanginginig na ibabaw at bigla ay nakita ko sa ito ang aking malabong refleksyon. Ang mukhang iyon ay hindi na katulad na mukhang babaeng kahapon ay nagsuot ng baro ng kasal, naniniwala na pumapasok siya sa isang mainit na tahanan. Maririnig ang tinig mula sa likod ko. Magmadali ka na riyan. Bakit ka nakatayo diyan? Si Dante ito. Hindi ako lumingon, nakinig lamang ako sa kanyang tinig. Narinig ang pamilyar na tonong pag-utos na parang ang kanyang bagong pagsampaldal sa akin ay ganap na normal. Nagtanong ako ng napakatahimik, hindi mo ba iniisip na nalampasan mo na ang hangganan? Malamig na tumawa si Dante. Kung nag-asal ka ng maayos, wala sanang mangyayari. Mahigpit ko pang hawak ang sandok. Biglang naunawaan ko, para sa mga taong tulad niya, ang tama at mali ay walang kabuluhan. Kailangan niya lamang ng pagsunod. Lumapit si Aling Cora sa pintuan ng kusina. Ang kanyang tinig ay sapat na malakas upang ipakita na sinisikap niyang ayusin ang alitan. Alicia, naiintindihan ko na masakit ka, ngunit masyadong matigas ka rin. Ang asawa mo ay medyo pasabog. Kung nagbigay ka lang, hindi na sana dumating dito ang sitwasyon. Lumingon ako at tumingin sa kanya. Nanay, sinasabi ninyo sa akin na sumuko. Ngayon susuko ako sa mga salita, bukas sa sampal, at sa makakalipas ng maaraw ay susuko na sa buong buhay ko. Natigilan si Aling Cora, siguro hindi niya inaasahan na mag-aatubiling sabihin ko iyon ng diretso sa kanya. Sa labas ninyo, kumilos kayo na parang kayo ang biktima, walang basta-basta na sinampalan. Natanggap mong aralin ang iyong ginawa. Tama iyon. Natawa ako. Tahimik, ngunit nagpatigil sa lahat ng tatlo. Kaya sa bahay na ito, ang sumpalan ng asawa ay tinatawag na aralin. Lumabam ang mukha ni Dante. Bantayan mo ang dila mo. Kinuha ko ang platong sinigang at dahan-dahang lumabas sa sala. Sinundan akong tatlo sa kanilang matingin. Ang bawat hakbang ko ay dahan-dahan at tiwala. Inilagay ko ang plato sa mesa, hindi sa harap ni Maricel, kundi sa gitna. Ang sinigang ay nandito. Kung sino ang gustong kumain, sila na mismo ang mag-serve. Malakas na pinalo ni Dante ang mesa. Alicia, hindi na ako nagtatakot. Kakatwa, ngunit pagkatapos ng samsapalang iyon ang takot sa akin ay parang nasunog. Naiwan na lamang ang malamig, kristal na kalinawan. Tumingin ako ng direkta sa kanyang mga mata. Pakinggan mo akong mabuti. Ang pagsuko ko ay hindi ibig sabihin na mali ako. Ang pagiging tahimik ko ay hindi ibig sabihin na natatakot ako. Ang sampal na iyon ay una at huli. Nang nangahas kang hipuin ako ng ganun, tumayo si Maricel. Ikaw pa ang may lakas loob na magsalita ng malakas. Lumingon ako sa kanya. At mula ngayon, huwag mo na akong kausapin sa tono na pag-utos. Hindi ko obligasyon na pagsilbihan ka. Nakita ni Aling Cora na lumalabas na ang kontrol sa sitwasyon, kaya binago niya ang tono sa mas malambot na bersyon. Alicia, mahal, huwag magpainit ng ulo. Alam ko,
Masakit. Ngunit ang bago pang dating sa pamilya, kung sa anumang bagay ay hindi sanay, unti-unti ring maayos. Sa anong pamilya walang sagutan? Tumingin ako sa kanya, at ang lahat ng loob ko ay naging malamig. Kung hindi ko ito personal na nakita, baka sa ilang sandali ay manloloko pa rin ako sa lambot niya. Sumagot ako, ang sagutan ay kapag may kasalanan ang makabilang panik, ngunit dito ay gusto lamang ninyong pilitin akong sumuko. Lumapit si Dante, parang gustong hadlangan ako. Ngunit ngayon ay umurong na ako ng isang hakbang, pinanatili ang distansya at hindi siya inalis sa paningin. Malinaw kong sinabi, huwag kang lumalapit sa akin. Siguro ang tono ngang iyon ang nagpatigil sa kanya. Hindi dahil natanto niya ang kanyang kamalian, kundi dahil naunawaan niya, hindi na ako ang babaeng kahapon ay pumasok sa kanyang bahay. Inurong ko ang upuan, umupo sa dulo, kinuha ang telepono mula sa bulsa ko, ang screen ay nakliwanag sa aking palad. Kunotno si Dante. Ano ang gagawin mo? Binuksan ko ang front camera at malinaw kong nakita ang 5 bakas ng nga daliri sa aking pisngi, namaga at namula pa ang balat. Kumuha ako ang isang larawan, pagkatapos ay isa pa, nanlaki ang mamata ni Maricel. Ano ang litrato mo? Hindi ko itinaas ang aking ulo, sumagot ako, ebidensya, naging tahimik ang silid. Itinwan ko ang aking ulo at tumingin kay Dante. Tandaan mo ang aking mukha sa ganitong itsura, dahil mula ngayon, lahat ng sasabihin mo, lahat ng gagawin mo sa akin, hindi ko pahihintulutang lumipas ito ng walang bakas. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dante. Hindi rin makita si Aling Cora nang mapanatili ang kalmado. Alam ko na sa sandaling iyon ay nagsimula, nilang maunawaan na hindi, na ako matatakot at mapatatahimik. At sa parehong sandali ay malinaw kong natanto, nagsisimula pa lamang ang digmaang ito. Pagkatapos kumuhang ilang larawan, pinawi ko ang screen ng telepono at inilagay ito sa mesa. Naging katahimikan sa silid ang parang kabaong. Nakatayo si Dante sa harap ko. Patuloy na nagbabago ang kanyang ekspresyon mula sa galit hanggang sa pagtataka, pagkatapos ay naging madilim muli na parang binuhusan siyang malamig na tubig. Siguro hindi niya inasahan na kaya kong pumunta ng ganoong kalayo. Sanay siya sa pag-utos at paninita ng pagpapasakop. Sanay na pagkatapos ng kanyang mga pagputok ng galit, ang buong pamilya ay nagmamadaling pakalmain siya. Kaya naman, nakita niyang kalmado ko lang na idinokumento ang mga bakas ng sampal, nagsimula siyang mawalan ng inisyatibo. Una na naman ang nagsalita, si Aling Cora. Ang kanyang tinig ay nagsisikap pa ring maging malambot ngunit malinaw na may tensyon. Alicia, ano ang ibig sabihin nito? Huwag labasan ng problema sa labas ng bahay. Sino ang nakpofoto ngang ganun? Tumingin ako sa kanya. Dahil nga ito ay problema sa loob ng bahay, kailangan ko itong mapanatili para walang makakapagsabi kalaunan nakatang isip ko ito o nahulog lamang ako. Inluko ni Maricel ang kanyang malabi. Ay nagdadrama kayo. Sa isang sampal lang, napakagulong, na parang pinakpalokang buhay. Lumingon ako sa kanya. Isang sampal ay sapat na upang malaman kung nasaan ako. Huminga ng malalim si Dante at ngumisi. Mabuti, gusto mong magdulot ng iskandalo? Ayos, sumagot ako. Hindi ako ang nagdulot ng iskandalo. Ikaw ang unang nagabot ng kamay. Siniksik niya ang kanyang mamata. At ano ang gusto mo? Nagtayo ako at tumingin sa kanya ng hindi kumikidip. Gusto ko na humingi ka ng tawad. Natawa si Maricel ng malakas na parang narinig niya ang pinakanakakatawang biro sa mundo. Mangarap ka, ate. Kunotno rin si Aling Cora. Alicia, huwag kang malayo. Sumulpot si Dante. Ikaw rin ay matigas ang ulo. Ganyan siya nagpasabog. Hindi ka sumunod, kaya hindi siya napigilan. Kakakasal pa lamang kayo. Bakit gagawin mong malaking usapin ang maliit na bagay? Sumagot ako, binibigyang diin ang bawat salita. Walang pinapalaki. Sinisikap ninyo ang bawalisin ang isang bagay na talagang hindi maliit. Inurong ni Dante ang upuan at umupo, hindi dahil kalmado na siya.
Umupo siya upang maibalik ang dominanteng posisyon, tinaklop ang makamay sa dibdib. Naging mas malamig ang kanyang tinik. Gusto mong tawad? Sige. Sa sandali ay natigilan ako. Hindi dahil naniwala ako, kundi dahil naramdaman ko ang kamalian. At talagang nagpatuloy siya. Ngunit una, dapat kang umamin ng kasalanan mo. Humingi kang tawad sa aking ina. Humingi kang tawad kay Marichel para sa iyong kabastusan at pagkatapos ay mangako na hindi ka na muling makikipagtalo sa asawa sa harap ng pamilya. Tumingin ako sa kanya at biglang naramdaman ang kapaitan at pakatawang pagbagsak sa aking dibdib. Nagtanong ako, ibig sabihin, sinampal mo ako, ngunit ako pa rin ang unang dapat humingi ng tawad. Walang batayang sumagot si Dante, kung hindi mo ako pinagpuyos, wala sanang mangyayari. Nun ko tuluyan ng naunawaan. Ang usapin ay hindi kung hindi niya, alam na mali siya. Alam niya, ngunit nais pa rin niyang baliktarin ang lahat upang ako ang masisi. Kinuha ko ang aking telepono. Hindi ko na matandaan kung kailan ko binuksan ang voice recorder. Siguro sa sandaling sumilab ang aking pisngi, automatikong kumikilos ang aking instinct ng pagpapanatili. Pinindot ko ang ISAF, binago ang pangalan ng file sa hapunan ng ikalawang araw. Habang ang aking mga daliri ay nagageser sa screen, sinabi ko, magpatuloy ka, pakikinig ako ng mabuti. Agad na nagbago ang muka ni Aling Cora. Nagre, record ka ba? Itinuon ko ang aking ulo. Oh. Namutla si Marichel. Balif ka ba? Hindi siya tumingin sa kanya. Hindi. Natututo na lamang akong protektahan ang sarili ko. Tumayo si Dante. Burahin mo agad iyan. Tumayo rin ako. Sa pagkakataong ito ay hindi na umatras. Huwag mo nang utusan pa ako. Nagtagpo ang aming ngatingin. Nakita ko sa kanyang nga mata. Hindi lamang galit kundi gulat ng isang taong biglang natanto na ang kanyang biktima ay hindi na magiging sunod-sunuran. Nagmadali si Aling Cora at lumapit. Sinisikap akong hawakan sa kamay, ngunit umiwas ako. Natigil siya at pinababa ang kanyang boses. Alicia, tama na iyan. Maniwala ka sa akin, mas masamang magagawa mo sa sarili mo. Bagong pamilya, kung malaman ng makapitbahay, namga ka mag-anak, sino ang masisita sa una? Sumagot ako, kung natatakot kayo sa kahihiyan, nanay, dapat ay pinigilan ninyo ang inyong anak bago pa man niya itinaas ang kamay. Wala siyang masagot at si Marichel ay nag-aalala na lumingon kay Dante. Kuya, itatago talaga niya ang lahat ng iyon. Paano kung ipadala sa kanyang magulang? Sa narinig ko ito, tuluyan na akong nanigas. Natunton na ang pinakanatakutan nila ay hindi ang sakit na dulot nila sa akin, kundi ang kapinsalaan sa kanilang reputasyon. Inurong ko ang upuan at isinakay ang bag sa balikat. Hindi ko matapos ang hapunang ito. Nakihadlang si Dante sa aking landas. Saan ka pupunta? Tumingin ako sa kanya. Sa aking silid, umungal siya. Hindi ko pinahintulutan. Natawa ako. Isang maikling halakak na kaibang-kaiba sa aking sarili. Para pumunta sa aking sariling silid, kailangan ko pa nga iyong pahintulot. Matapos sabihin ito, humakbang na ako sa tabi. Nais ni Dante na hawakan ang aking kamay ngunit marahil naalala ang voice recorder. Sa isang bahagi ng segundo ay natigilan. Ang bahaging segundo na iyon ay sapat para makaraang ako sa kanya at humayo sa hagdanan. Maririnig ang mabilis na tini ni Aling Cora sa likod ko. Alicia, teka, hindi pa ako tapos, hindi ako lumingon. Alam ko na kung manatili pa ako doon kahit isang minuto pa, maaari akong umiyak o magsabi pa ngang mas mapait na bagay. At ngayon ang pinakakailangan ko ay hindi ang pagpapatuloy ng argumento kundi ang pagtsalma at pag-isip kung ano ang gagawin ko. Mabilis akong umakyat sa hagdan, mahigpit na hawa ang sintas ng bag na nangutla na ang aking mabuko ng daliri. Ang bawat hakbang ay parang halong kahihiyan at kaliwanagan. Hindi ako umiyak kahit hindi na nagpapatuloy hanggang sa isarang pintong kwarto sa aking likod na nahihiwalay sa akin mula sa mga sigaw, ingay ng pinggan at nagagalit na pahinga sa ibaba.
Doon palang naramdaman ko ang yumuko nga aking matuhod, sumandal ang aking likod sa pinto at dahan-dahang bumaba sa malamig na sahig. Ang silid ay nag-iingat pa ngang kapaligiran ng unang gabi ngang kasal. Hindi pa napapalitan ang pulang kumpol ng kama. Nananatili ang mga streamer at dekorasyon sa aparador, ang mga kahon ng regalo sa sulok, mga bulaklak sa dresser, lahat ng ito ay parang nanguyam sa akin. Isang araw lamang ang nakakaraan ay inakala ko na ang silid na ito ang magiging simula ng bagong buhay. At ngayon ito ay naging lugar na kailangan kong takasan upang makahuminga ng maunti. Kinuha ko ang telepono at muli ko itong binuksan sa front camera. Naging mas namumula at namaga ang aking kaliwang pisngi. 5 bakas nga mga daliri ay malinaw na lumabas sa balat bilang tiyan ko na paalala na lahat ng iyon ay totoo. Kumuha akong ilang larawan sa iba't ibang anggulo na may mas magandang ilaw at inisave ang mga ito sa hiwalay na folder. Pagkatapos ay binuksan ko ang audio recording at mabilis na pinakingan. Tinig ni Dante, tinig ni Aling Cora, tinig ni Marichel. Ang bawat salita ay malinaw. Ini-upload ko ang lahat ng ito sa cloud storage at pagkatapos ay nagpadala ng kopya kay Bea, ang aking pinakamabuting kaibigan. Ang mensahe ay maikli, "Malaya ka ba? May seryosong problema ako." Hindi agad sumagot si Bea. Naunawaan ko na sa oras na iyon siya ay marahil ay nasa trabaho pa. Pinawi ko ang screen, itinuon ang aking ulo sa kisame. Sinisikap na ayusin ang aking maisipan. Una, isav ang maebidensya. Ikalawa, sa anumang paraan ay panatilihin ang trabaho. Ikatlo, sa anumang pagkakataon ay huwag pahintulutang ihiwalay nila ako sa bahay na ito. Isang sandali pa lamang na iniisip ko ito at ang aking telepono ay nag-vibrate. Ito ay mensahe mula sa aking boss na si Ginoong Reyes. Sumabo ang aking puso. Ang mensahe ay maikli. "Alicia, tinawagan ako ng iyong asawa kahapon. Sinabi na isinasaalang-alang mong mag-resign pagkatapos ng kasal. Pakikinig at kumpirmahin mo." Nanatili akong nakatingin sa screen at may lamig na dumaan sa aking likod. Kaya si Dante ay hindi lamang nagsasalita pala. Nagsimula na siyang kumilos bago pa man ako lumampas sa pintuan ng bahay na ito. Nais niyang putulin ang aking makaparaan ng pag-alis, gawin ang aking pagbibitiw na magagawang katotohanan. Agad akong tumawag kay Ginoong Reyes. Sa sandaling sumagot siya, nagsalita na ako. "Ginoong Reyes, pasensya, nasa abala sa holiday. Hindi ako magre-resign at walang pinahintulutan ko na pag-usapan ito para sa akin." Naging seryoso ang tining ng boss. Inisip ko na may mali. Kaya naman naksulat ako. "Ayos ka ba?" Nagsipag mag-isip ngang ilang segundo. Ayaw ko pang ikwento ang lahat sa telepono ngunit hindi ko rin kayang itago ng tuluyan. Okay naman ako, ilang personal na bagay lamang. Nais ko lamang kumpirmahin na pagkatapos ng bakasyon ay babalik ako sa trabaho tulad ng dati. Agad na sinabi ni Ginoong Reyes, "Sige, maging panatag. Sa kumpanya, ang iyong sariling desisyon lamang ang mahalaga." Dahan-dahang huminga. "Oh, maraming salamat po." Natapos ang tawag, ngunit ang aking mga kamay ay malamig pa rin. Kung si Ginoong Reyes ngayon ay hindi nagtanong, baka hindi ko na nalalaman kung gaano karami na ang pinlano ni Dante. Habang nag-isip ako, mas nagiging mahigpit ang aking lalamunan. Ang lalaking ito ay hindi lamang gustong kontrolin ang aking buhay. Nais niyang alisin ang lahat ng nagbibigay sa akin ng kakayahang tumayo. Bigla na lamang may kumatok sa pinto. "Alicia, buksan mo, si Dante ito." Nanatili akong hindi gumagalaw. Mas malakas na kumatok siya. Sinabi ko, "Buksan mo ang pinto." Hindi pa rin ako sumasagot. Maya-maya ay pumasok ang tinik ni Aling Chora. Mas malambot ngunit hindi rin mababa ang determinasyon. "Alicia, anak, buksan mo. Kailangan ng nanay na makausap ka. Kahit anong mangyari sa mag-asawa, kailangan itong lutasin sa loob ng kwarto. Huwag magpapalala ng ganitong bagay." Tinanaw ko ang pinto, tuyo ang aking lalamunan. Alam ko na kung bubuksan ko ito ngayon, hindi nila ako bibigyan ng oras na mag-isip.
pipilitin nila akong magsalita, pipilitin nilang umamin ng kasalanan, pipilitin nilang sumuko. At sa sandaling susuko ako ngayon, palagi na akong susuko. Tumayo ako, lumapit sa pinto, ngunit hindi binuksan, nagsalita ako ng sapat na malakas upang marinig sa labas. Ayaw ko pang makipag-usap ngayon. Kapag handa na ako na mismo ang magsasabi. Sa labas ay sumandali ang katahimikan, at pagkatapos ay umungal si Dante, huwag kapagilas. Ipinuwesto ko ang aking mamata. Ang aking kamay ay nasa lock, ngunit ang tinik, nang muli akong nagsalita, ay kahangahangang kalmado. Kung magpapatuloy ka sa pagbubukas ng pinto ng sapilitan, magpapatuloy ako sa pag-record. Sa likod ng pinto ay natuluyan ang katahimikan na tumagal ng ilang segundo, at pagkatapos ay narinig ko ang mga hakbang ni Dante na lumayo. Malaon ay narinig ang mahinang nagagalit na bungal ni Marichel mula sa ibaba. Naging tahimik na ang silid. Umupo ako sa dulong kama at tumingin sa maleta sa sulok. Kalahating ang gagamit ay hindi pa nababalik-aral pagkatapos ng kasal. Sa unang pagkakataon ay naisip ko na baka hindi na kailangan pang ayusin ang natitirang magagamit. Matagal akong nakaupo sa dulong kama, nakakaakit sa kalahating nakabukas na maleta. Ang malayang ito ay dala ng pananampalataya ng isang babaeng kabuhuhasang mag-asawa. Inakala ko na ibebenta ko ang bawat damit sa aparador, ilalagay ang bawat bagay sa shelf, hakbang-hakbang gagawin ang silid na ito na aming tahanan. Ngayon, tinitingnan ko ito, nakikita ko dito ang isang tahimik na landas ng pag-alis, naghihintay ng aking desisyon sa sulok ng silid. Nagvibrato muli ang telepono, sa pagkakataong ito si Bea ito. Sa sandaling sumagot ako, binahan niya ako nga tanong, nasaan ka? Ano ang nangyari? Nakita ko lang ang foto. Sino ang sumulpok sa iyong mukha? Sa narinig ko ang tinig ng pinakamabuting kaibigan, nasakal ang aking lalamunan. Sinisikap kong mapanatiling kalmado. Nasa bahay ng asawa ko, nag-vibrate muli ang telepono. Sa pagkakataong ito si Bea ito. Sa sandaling sumagot ako, binahan niya ako nga tanong, nasa bahay ng asawa ko ako. Sumumpasala si Bea. At pagkatapos ay pinababa ang kanyang boses. Si Dante ba iyon? O, sumagot ako. O, isang salita na parang inilabas ang buong katotohanan. Sa pagsabi ko nito, naramdaman ko kung gaano kabigat ang puso ko dahil hanggang sa sandaling iyon ay hindi pa ako naglakas loob na umamin kahit sa aking sarili na ang aking kasal ay lumiko na sa isang nakakatakot na landas. Nanahimik si Bea ang ilang segundo at pagkatapos ay nagtanong, at ano ang plano mo? Tumingin ako sa pinto. Hindi ko pa alam ng eksakto, ngunit hindi ako magiging nakatayo lamang at pahihintulutan nila ang ginagawa nila. Agad na sinabi ni Bea, kung kailangan, pumunta ka sa akin. Huwag manatiling mag-isa doon ng matagal. Ipinuwesto ko ang aking mga mata. Iniisip ko rin iyon, ngunit paano ako aalis? Kailan aalis? Kailangan kong pag-isipang mabuti ang lahat. Kilala ni Bea ang aking karakter, kaya hindi siya nagmadali. Sinabi niya lamang, tandaan mo ang isang bagay, huwag burahin ang kahit anong bagay. Mga photo, recording, mensahe ay save ang lahat. At kung maramdaman mong hindi ligtas, agad akong tawagan. Tahimik ko itong sinabi. Sige, pagkatapos ng tawag, nanatiling nakaupo. Ang masalita ni Bea na huwag manatiling mag-isa doon ng matagal ay umikot sa aking isipan. Lumingon ako sa aparador. Sa isang tabi ay nakabitin ang aking mga damit, maayos na nakaayos. Sa kabilang tabi ay ang mga damit ni Dante. Isang araw pa lamang ang nakakaraan. Habang ibinabitin ang aking mga palda ay naramdaman ko ang gayong kapayapaan. Inakala kong nagbubukas akong bagong kabanata, ngunit hindi ko inaasahan na magsisimula ito sa isang sampal at sa mawalang batayan na hinihingi. Tumayo ako, binuksan ang drawer ng dresser, kinuha ang malaking folder ng mga dokumento na dinala ko mula sa bahay ng aking mamagulang. Naroon ang aking mga personal na ID, kopya ng savings passbook, employment contract, ilang mahalagang personal na papel.
Sa kabutiang palad, palagi akong maingat at sanay na hawak ang lahat ng mahahalagang bagay sa akin. Isa-isa kong sinuri ang lahat at maayos na ibinalik sa folder. Sa paggawa ko nito, naramdaman ko ang paglinong aking isipan. Binuksan ko ang banking app, sinuri ang aking sahod, savings account, maliit na puhunan, lahat ay nasa lugar. Agad na binago ko ang password ng online banking, password ng email, lock code ng telepono at I-enable ang two-factor authentication. Sa paggawa kong lahat na ito, naramdaman ko na bahagyang gumaan ang dibdib. Sa ibaba ay maririnig muli ang matunog, parang natapos na sila sa hapunan. Ingay na mga upuan, tunog na tubig mula sa gripo, at pagkatapos ay sigaw ni Marigel, "Nanay, mamaya mo na dalhin ang gamot ni Kuya." Gamot, nugumisi ako. Sinampal niya ako, ngunit ang taong pinagsikapan ng buong pamilya ay siya, at ang aking pisngi ay namaga pa rin, at sa buong gabi, walang nagtanong kahit isa kung masakit ba ako. Umupo muli ako sa kama, binuksan ang voice recorder at pinakinggan ang recording mula sa simula hanggang sa dulo. Sa bawat pagkakataon na narinig ko ang tinig ni Dante, naramdaman ko ang isa pang layer ng ilusyon na bumabagsak mula sa akin. Inakala ko na ang kasal ay isang lugar na makasamang susuportahan ng dalawa sa kahirapan. Nalalaman ko na para sa kanya ang kasal ay lisensya para kontrolin ang isang babay. Katatapos ko lamang pakinggan ang linya ni Maricel na buti nga sa kanya nang ang telepono ay nag-abiso ang bagong mensahe mula sa aking nanay. "Anak, tumawag ka sa amin ngayong gabi sa video call." Patuloy na itinatanong ni tatay kung kumain ka na doon. Nanatili akong nakatingin sa mga salitang ito at umiyak ang aking puso. Makikitang nanay ang aking mukha, agad niyang mahahalata na may mali. Ayaw ko pang malaman ng mamagulang ngayon. Hindi dahil pinoprotektahan ko ang pamilyang asawa, kundi dahil kailangan kong malinaw na plano bago ko sabihin ang lahat upang sa pag-aalala ng magulang sa akin, hindi sila gumagawang ingay. Sumagot ako, "Nanay, pagod na pagod ako ngayon, tatawag ako bukas." Mabilis na sumagot ang nanay, "Sige, magpahinga ka anak. Kung may mangyari, agad na sabihin sa akin." Nanatili akong nakatingin sa mensahe at nanigas ang aking mga mata. Sa buong nakaraang hapunan ay nanatiling matatag, napakamatigas na parang wala na akong natitirang emosyon. Ngunit isang salitang malasakit lamang mula sa nanay ang nagparaos sa aking lalamunan. Itinuan ko ang aking ulo, malalim na huminga, pinigilan ang maluha na bumalik. Ngayon ay hindi oras para sa kahinaan. Kung nais kong makaalis ng maranggal mula rito, kailangan ko na maging mas matalino at mahinahong kaysa sa kanilang lahat. Sa koridor ay maririnig ang napakatahimik na mga hakbang, hindi mabigat at hindi katulad ng kay Aling Chora. Nagsumikap ako at nakikinig. Pagkatapos ay maririnig ang tinig, tahimik ngunit puno ng putiretso sa pinto. Iniisip mo na ikaw ang pinakamagaling. Si Maricel ito. Nanatiling tahimik akong hindi sumasagot, nanatili siya ng ilang segundo at pagkatapos ay idinagdag, "Abangan mo." Sabay na ito, ang mga babaeng katulad mo ay mabilis na natututo leksyon. Tumakbo ang kanyang mahakbang pababa nga hagdan, nanatiling nakatingin sa saradong pinto at ang lahat ng loob ko ay nagyelo. Kahit ngayon ay hindi nila iniisip na itama ang kanilang pagkakamali. Inisip nila kung paano mapipilitan akong sumunod, kaya lalo na ay hindi na ako magpapakita ng kahinaan. Iniabot ko ang aking kamay, inilipat ang maleta malapit sa kama at dahan-dahang binuksan ito. Inilipat ko ang maleta sa pinakadulong kama at binuksan ang takip. Ang pamilyar na hanggang sakit na amoy ng malinis na damit at fabric conditioner ay humampas sa aking ilong. Isang araw pa lamang ang nakakaraan ay isa-isa ko ring naksalansan ang bawat gamit na dinala ko rito. Maingat na inuri-uri, ano ang susuotin sa bahay, ano ang sa trabaho, at ano ang para sa pagbisita sa mga magulang. Noon ay inakala ko na naghahanda ako para sa bagong buhay, ngunit ngayon ay naghahanda na ako ngang paraan ng pag-alis. Hindi ko inayos ang lahat. Pinili ko lamang ang pinakakailangan at nagpak ng maayos hanggat maari. Ilang pangkat ng damit pang tatrabaho, isang komportableng suit para sa paglalakbay,
folder ng mga dokumento, charger ng telepono, kaunting pangunahing gamot sa balat. Sa bawat ilalagay na gamit sa maleta, naramdaman ko ang lino nga aking isipan, malinaw kong naintindihan. Kung inisip ko nang umalis, hindi ako maaring hayaan ang emosyon na muling mahila sa loob. Nakvibrat ang telepono muli, mensahe mula kay Dante. Buksan mo ang pinto. Ilang segundo akong nanatiling nakatingin sa screen, pagkatapos ay pinawi ko ito, hindi sumagot. Hindi pa isang minuto ay dumating na ang isa pang mensahe. Huwag magpalaki, kausapin tayo ng maayos. Ngumisi ako, sinampal niya ako, tinawagan ang aking boss upang ihanda ang lupa para sa aking pagbibitiw. Sinikap ng buong pamilya nilang ay corner ako at ngayon ay sinasabi nila na ako ang nagpapalaki ng usapin. Tila sa kanilang mata, ang kahit anong pagtutol ko ay labis na iyon. Hindi na ako sumagot. Binuksan ko ang manotes sa telepono at nagsimulang mabilis na mag-type ng listahan ng mga dapat gawin. Una, ay save ang lahat ng ebidensya. Ikalawa, sa anumang pagkakataon ay huwag mapasok sa emosyon sa mga pakikipag-usap sa pamilyang asawa. Ikatlo, umalis doon sa unang pagkakataon na ligtas. Ikaapat, bukas ng umaga, makipag-ugnayan kay Bea. 5. Humanap abogado kung lalala ang sitwasyon. Pagkatapos isulat, binasa ko muli ang malinya na ito at inisaf. Alam ko na kailangan kong kumilos na parang ito ay isang mahalagang proyekto na hindi pinapayagang masira ng panloloko. Dahil sa labanan na ito, kung magpapakita akong kahit kaunting kahinaan, ibibigay nila iyon bilang pagkakataon para lalo pang pigilin, kumatok muli sa pinto. Sa pagkakataong ito ay tinik ni Aling Chora. Alicia, anak, may gamot dito ako para sa iyong mukha. Tumingin ako sa pinto at mapait na ang pakiramdam ko. Kung talagang nag-aalala siya sa akin, pinigil sana niya ang anak niya mula sa simula. Ngunit ngayon ang gamot ay paraan lamang upang ipakita na hindi siya masama, upang mayroon siyang may pagmamalaki kalaunan na inaalala niya ako. Sumagot ako sa kabilang pinto. Hindi na ako kailangan. Salamat. Nanahimik si Aling Korang ilang segundo. Pagkatapos ay nagpatuloy. Kahit anong mangyari, ikaw ang aming manugang. Kahit anong mangyari, kausapin natin ng mahinahon. Alam ko, nasa pagkabigla ka pa, ngunit ang nakaasawa ay dapat matuto ng sumuko kaunti para may kapayapaan sa bahay. Ipinwesto ko ang aking mga mata, mahigpit na hawak ang telepono sa kamay. Muli ang sumuko na iyon, sumuko sa salita, sumuko sa gawa, sumuko sa sampal at hanggang saan pa ang susuko. Tahimik ko ring sinabi, ngunit malinaw ang pagbigkas. Kung talagang gusto ninyong mapayapaan ang bahay, nanay, ang dapat ninyong ituro sa inyong anak ay ang huwag itaas ang kamay. Sa labas ay naging katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali ay narinig ko ang mga hakbang ni Aling Chora na dahan-dahang lumayo. Sandali akong nanatiling nakaupo at pagkatapos ay tumayo at pumunta sa banyo. Sa salamin, ang aking kaliwang pisngi ay nakulay ng madilim na pula. May maliit na pamamaga sa pisngi. Inilagay ko ang malamig na tuwalya. Ang bawat hipong pisngi ay sumasakit ng matalim, ngunit ang sakit na ito ang nagpapanataling malinaw ang aking pag-iisip. Pinapaalalahanan nito ako na ang nangyari ngayon ay hindi maaring basta-basta tawaging palabas lamang. Bumalik ako sa silid at sa sandaling umupo, tumawag si Bea sa video call. Hindi ako sumagot, nagsulat lamang, namaga ang aking muka, chat na tayo. Agad niyang sinagot, makakaalis ka ba? Nagsulat ako, oh, ngunit hindi ngayon. Nagsulat muli si Bea. Kapag nag-ayos ka na, sabihin mo, pupunta ako para sa iyo o mag-order ng Grab. Nanatili akong nakatingin sa mensahe at bahagyang naging mainit ang aking loob. Sa gitnang lahat ng kaguluhang ito, mayroon pa ring isang nasa aking panik, sumagot ako ng isang salitang sige. Pagkatapos ay binuksan ko ang context at hinanap ang numero ng lumang kakilala ko na si Manong Noli. Siya ang asawa ng aking pinsan at dati ay nagtatrabaho sa larangan ng family law. Hindi ako tumawag,
tumingin lamang sa kanyang pangalan ng ilang segundo at naatim, kung lalala ang sitwasyon, kailangan kong isang taong mahusay sa batas. Sa sandaling iyon ay malakas na sumigaw si Dante mula sa ibaba. Tila nagagalit siya sa ina at kapatid dahil hindi nila nagawa akong pumayag. Tunog ngang isang bagay na malakas na inilagay sa mesa, pagdepensa ni Marichel, tahimik na boses ni Aling Cora na nagpapakalma. Lahat ng ito ay nagsama sa isang mabigat at nakabibigat na huni. Nakaupo ako sa silid at nakikinig, at lahat ng loob ko ay parang yelo. Wala pang 2 araw na ang nakakaraan, ay inakala ko na ang bahay na ito ang magiging lugar kung saan magsisimula ang bagong buhay ko. At ngayon kahit sa kanilang matinik lamang ay naging gayon kasikip ang aking pakiramdam na nais ko na agad umalis. Muling nilo ko ang pinto at itinula ang maleta sa ilalim ng kama. Pagkatapos ay kinuha ko ang isa pang malaking bag at inilagay doon ang natitirang mga dokumento at ilang mahalagang bagay. Sa paggawa ko nito, pinanatili ang telepono sa silent mode, iniwan lamang ang tunog para sa mga tawag mula kay Bea, mga magulang at boss. Sa labas ay naging tahimik na ang kalye. Dilaw na ilaw mula sa balkon ay bumabagsak sa silid na isang malabong tuldok. Nakaupo ako sa kama, tinitignan ang 2 nakapadyak na bag at bigla ay naramdaman ang kakaibang kapayapaan. Wala nang takot tulad noong hapon, wala na ring pagkabigla kung saan nangingini ang aking makamay, sa halip ay malamig at tuyong determinasyon. Alam ko na nagsimula na akong lumabas sa kasal na ito nang ilipat ko ang maleta malapit sa akin. At alam ko rin na ang bukas na umaga ay hindi magiging madali. Nang gabing iyon ay halos hindi ako nakatulog. Siguro dahil sa patuloy na pananatiling mapanganib sa nakaraang ilang araw, kahit sa sugdulan ng pagod ay hindi ako makatulog ng mahimbing. Ang maunang sinagang araw ay dumaw sa mga kurtinan kwarto ni Bea, nahuhulog sa sahig na manipis na maliwanag na guhit. Ilang segundo akong nakaupo ng tahimik sa dulo ng kama, tinahimik na hinawakan ang aking kaliwang pisngi. Ang pasa ay naging mas maliwanag, ngunit ang pagdampi ay sumasagot pa rin ng mapurol na sakit. Hindi na ako nagulat sa sakit na iyon, para itong malamig na paalala. Kung magpapakita ako ng kahinaan, maaring maulit ang lahat. Si Aling Cora ay gising na at nag-abala sa kusina. Sa narinig niya ang aking mahakbang, lumingon siya. Nagluto akong kaunting lugaw. Kumain ka, pagkatapos ay pumunta tayo sa ospital. Tumango ako. Nakaupo kaming harapan sa maliit na mesa, halos hindi nagsasalita. Minsan ang pagkakaibigan ay hindi nangangailangan ng salita. Isang plato ng mainit na lugaw sa pinakamahirap na umaga ng buhay ay sapat na para maramdamang may suporta. Pagkatapos kumain, nagsuot akong simpleng damit, sinuklay ang buhok, inilagay ang lahat ng dokumento sa bag. Bago umalis ay sinuri ko ang telepono. Ilang bagong missed call mula sa mga di kilalang numero at isa pang mensahe mula kay Dante na napadala mula sa ibang numero. Kung may natitira pang katinuan sa iyo, bumalik ka at pag-usapan natin ng maayos, huwag magpalala ng sitwasyon. Nanatili akong nakatingin sa screen, kinuha ang larawan nito at ini-save sa folder ng ebidensya. Ang masalita ay mahinahon ang tono ngunit masyadong malinaw kung naunawaan na ito ay hindi panukalang ang kapayapaan. Ito ang tono ng isang taong naniniwala pa rin na may karapatang tukuyin ang hangganan ng iba. Sa ospital ay maraming tao ng umaga. Mga boses na nag-aanunsyo ng mga numero. Ingay ng paglakad. Lahat ng ito ay nagsama sa napakapang araw-araw na huni. Nakaupo ako sa pila, mahigpit na hawak ang bag ng mga dokumento at bigla ay naramdaman na lubos na pagod. Ilang araw na ang nakakaraan ay abala ako sa pagpili ng barong kasal, pag-ayos ng schedule ng pagbisita sa mga kamag-anak, pag-isip ng maikli na honeymoon na hindi na nangyari. At ngayon nakaupo ako sa reception area ng ospital, naghihintay ng sertipiko ng sugat na dulot ng asawa. Nang tinanong akong doktor ng dahilan, sandali akong nanahimik at pagkatapos ay sumagot, sinampal ng asawa ko. Ang pagsasabing pariralang ito ng malakas sa harap ng isang estranyo ay mahirap, ngunit kakatwa,
Pagkatapos ko ngang sabihin ito ay nagaan ako dahil ang pag-amin ng katotohanan ay, kahit paano, ang unang hakbang upang tumalikod sa pandaraya sa sarili. Pagkatapos ngang pagsusuri, kinumpirma ng doktor ang pasa na malambot na tisyu sa kaliwang bahaging pisngi, pamamaga at inirekomendang subaybayan. Hawak ko sa kamay ang sertipiko, binabasa ang bawat salita, at lahat ng loob ko ay naging malamig. Lahat ay naitala na ngayon, ipinasok sa talaan na kumpirma. Mula sa sandaling ito, walang sinuman ang makakapagsabi na aksidente lamang ito. Nang lumabas sa ospital, nagsulat ako kay Manong Noli. Pagkatapos ng ilang minuto, ay nagpadala siya ng numero and telepono ng isang babae na abogado na nagngangalang Ati Santos na may tala. Sabihin mo na mula sa akin, agad akong tumawag. Sa kabilang dulo ay maririnig ang isang mahinahon at malinaw na tinig ng babae. Sa pakikinig sa akin, itinakda ni Ati Santos ang pagpupulong sa kanyang opisina sa hapon. Sinabi niya ng maikli, dalhin mo ang lahat ng iyong madokumento at ebidensya. Kung talagang ganyan ang sitwasyon, habang mas maaga kang kumilos, mas mabuti. Sumagot ako, o naiintindihan ko. Pagitapos, negi tawag, matagawa kong ginakatayo sa labas negi ospitaw. Ang giagos negi ama taway patuloy na dumadaan. Ang bawat isa ay may sariling kwento, at ang aking kwento na ilang araw lamang ang nakakaraan ay isang maingay na kasal, ay naging sertipiko ng medikal at pakikipagpulong sa abogado. Napakabilis, na parabang bangunot. Nagtanong si Bea na nakatayo sa tabi ko, kumusta ka? Tumingin ako sa sertipiko sa aking kamay at sinabi, okay. Kahit paano, ngayon ay alam ko na tama ang ginagawa ko. Sa hapon ay pumunta kami sa opisina ni Ati Santos. Ito ay isang maliit ngunit maayos at tahimik na lugar. Nakaupo ako sa harap niya, isa-isa kong inilabas mula sa bag, mga larawan ng pasasamuha, sertipikong doktor, audio recording, mga mensahe, sertipiko mula sa boss na nagpapatunay ng pakikialam ni Dante sa aking trabaho. Maingat na sinuri ni Ati Santos ang lahat. Paminsan-minsan ay nagtatanong ng maikling tanong upang linawin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sa wakas ay ibinaba niya ang mga dokumento at tumingin sa akin ng direkta sa mga mata. Ganap na tamang gawa mo ang agad na umalis doon. Kung ang isang kasal ay nagsisimula sa karahasan at pamimilit tulad ng iyong kaso, ang kahit anong pagtatangkang bumalik ay magpapalala lamang ng kontrol. Nakaupo ako at tahimik na nakikinig. Nagpatuloy siya, kung matibay ang iyong desisyon na tapusin ito, maghahanda tayo para sa diborsyo. Ang pinakamahalaga ay huwag mapasok sa pangakit. Huling sandaling humingi ng tawad o presyon mula sa kanilang panig. Nagtanong ako, paano kung maksimula silang makwala, pupunta sa aking makamahulang o sa aking trabaho? Akat na sumagot si Ati Santos, mas mabuti para sa iyo iyon kung magpapatuloy sila sa pananakot, basta dokumentado mo ang lahat ng ebidensya. Mula ngayon ay huwag makipagpulong sa kanila ng mag-isa, lahat ng kontakto sa pamamagitan ng telepono lamang, nga mensahe o sa pamamagitan ng kinatawan. Tumango ako. Nang lumabas kami sa opisina, NG Abogado, gabi na. Ang hangin ng kalye ay nagdadala ng init at alikabok. Ngunit naramdaman ko ang paglino ng aking isipan. Hindi dahil naayos na ang lahat, kundi dahil sa unang pagkakataon mula sa sampal ay tumigil na akong maramdaman na isang latak sa malakas na agos. May plano na ako, may ebidensya, may legal na suporta, may mga kaibigan at magulang sa aking likod. At kung ang pamilyang iyon ay nag-isip pa rin na babalik ako upang maging masunuring asawa, nagkamali sila sa sandaling lumakay ako sa sasakyan ng araw na iyon. Pagkatapos ng 3 linggo, opisyal na naisampa ang petisyon ng diborsyo. Nakaupo ako sa opisina ni Ati Santos. Tinitignan ang folder ng mga dokumento na lalong nagiging makapal araw-araw at tila tinitingnan ko ang mabungangang bagyo na lumipas sa aking buhay. Malarawan ng pasasamuha, sertipiko ng doktor, audio recording ng hapunan na iyon,
nakbabantang mensahe mula kay Marichel, mapanghilingang mensahe mula kay Dante at kahit ang pakikipag-ugnayan sa aking boss tungkol sa pakikialam ni Dante sa aking trabaho, lahat ng ito ay hindi na magkakahiwalay na pangyayari, kundi malinaw na larawan ng isang kasal na mula sa simula ay pagkakamali, hindi na natiling walang ginagawa ang pamilyang iyon. Sa una, patuloy na tumawag si Dante mula sa mga di kilalang numero. Nang hindi ako sumagot, nagsulat siya. Nalagpasan ko ang sarili ko. Pasensya, huwag magdulot ng iskandalo, ayusin natin ito bilang pamilya. Nang nagpatuloy akong tahimik, nagbago siya sa maasim na tono. Iniisip mo na sa ilang recording at mga larawan ay magagawa mo ang anumang gusto mo? Kung pumunta ka ng ganoon kalayo, huwag mo akong sisihin kalaunan. Binabasa ko ang lahat, kumukuha ng screenshot, nagsasafe. Isang pagkakataon, si Aling Chora pa ay tumawag pa sa aking nanay. Umiyak siya at nagrereklamo na nabasta-basta ko, na tumakas ako sa bahay, na pinasugatan ko ang kanyang anak, at ngayon ay gustong humiwalay upang palabasin ang kanyang pamilya. Ngunit sumagot lamang ang nanay ko sa isang pangungusap, ang aking anak ay sinampal. May karapatan siyang umalis at binaba ang telepono. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, malalim na naunawaan ko ang kahulugan, salitang matatag na sandigan, naganap ang medyasyon ng hukuman hindi nagtagal pagkatapos nito, pumunta ako kasama si Ati Santos. Pumunta si Dante kasama si Aling Chora. Hindi nandun si Marichel, ngunit ang kapaligiran ng put mula sa kanilang pamilya ay hindi nawala. Patuloy na tumingin sa akin si Dante sa buong oras. Ang kanyang tingin ay punong galit at pagdaing. Siguro hindi niya maunawaan kung paano ang babaeng maingat na tumango sa kanya sa harap ng altar ay ngayon nakaupo sa kabilang panik na may tuwid na likod at malamig na tingin. Tinanong ng hukom, pumapayag ba ako sa reconciliation? Malinaw ko itong sinagot, hindi. Tinanong siya kung ano ang dahilan. Sumagot ako, dahil hindi ako makakapagsimulang mabuhay kasama ang isang taong gumagamit ng karahasan at isang pamilyang itinuturing na normal ang pamimilit at control. Agad na nagprotesta si Dante. Isang beses lamang akong nagpasabog at iniwan niya ako, gumawa ng iskandalo, nag-record pang lahat na parang naghahanda siya ng maaga. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon ay wala na akong naramdamang sakit, tawa na lamang ako. Nagtanong ako, kung hindi mo na talaga ang maebidensya ng araw na iyon, aamin ka ba ngayon na sinampal mo ako? Walang masagot si Dante. Inilagay ni Ati Santos ang voice recorder sa mesa. Naging tahimik ang silit nang marinig ang malinaw na tinig ni Dante mula sa gabing iyon. Sasabihin ko sa huling pagkakataon, magsandok ng sinigang. Pagkatapos ay tunog ng sampal, tinig ni Marichel na buti nga sa kanya at mga salita ni Aling Chora na dapat akong sumuko. Ang bawat tunog ay bumaksak sa katahimikan ng maliit na silit tulad ng gunting na pumutol sa huling layar ng kanilang kasinungalingan. Pagkatapos nito ay naging mas madali ang lahat. Nagpatuloy ang proseso. Hindi na sila naglakas loob na magpiga tulad ng dati, ngunit nagsisikap pa rin nilang magpaliban. Hindi ako nagmamadali. Bumalik na ako sa trabaho. Tinupat ni Ginoong Reyes ang kanyang salita at hindi pinahintulutan ang sinuman na makialam sa aking mga bagay. Si Bea ay naghihintay pa rin sa maleta at magaan na silit. Ang mga magulang ay tumawag araw-araw, hindi nagmamadali, hindi nagreklamo, simpleng nagpapaalala lamang na kumain ng maayos at mag-ingat sa sarili. Pagkatapos ang ilang buwan, nabigyan ang panghuling desisyon. Lumabas ako sa gusalingan hukuman, hawak ang dokumento, at itinuon ang aking ulo sa maliwanag na asul na langit. Ang hangin ay malambot na humipo sa aking mukha. Ang pasasapisngi ay matagal nang gumaling, ngunit alam ko na mayroong mas mahalaga kaysa sa gumaling na sugat. Napanghalakhan ko ang aking sarili. Hindi ko naligtas ang kasal na iyon, ngunit nailigtas ko ang aking buhay mula sa pakiking durok dito. Pagkatapos nito ay nag-focus na ako ng buo sa trabaho, nagupang maliit na apartment malapit sa opisina.
Sa weekend ay pumupunta sa mga magulang, minsan nakpupunta sa sinehan kasama si Bea at unti-unting natututo na mabuhay ng mahinahon nang hindi nahahanapin pa ang iba para sa katahimikan. Hindi na ako naniniwala ng bulag sa magagandang pangako, ngunit hindi ko rin nawala ang tiwala sa aking sarili dahil sa isang nabigong kasal. Naunawaan ko na ang isang babae ay maaring mahalin ng buong puso, ngunit kailangan pa rin niyang mapanatili ang landas ng pag-alis, ang matalim na kaisipan at ang dignidad ng pagpapahalaga sa sarili.